Magandang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Kumusta na kayo dyan? Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Alam niyo po, nakakalungkot lang dahil sa hindi rin maiwasan na tayo ay nakakapanood ng balita. Nakakalungkot lang na malaman natin na nagkakaroon ng mga pagbaha, paglindol na talagang nakakapinsala sa maraming tao. Kagaya na lamang po ng problema ng ating bansa na kung bakit tayo nagkaroon ng malaking pagkakautang ay dahil na rin po sa mga nasa nanunungkulan na nagkukurap. At sa ngayon ay hindi sila nagkakasundo, nagkakaroon sila ng kani-kanyang opinion, nagkakaroon sila ng kani-kanyang mga hinaing sa ganong sitwasyon at nagkakaroon pa ng sisihan. Pero sa bandang huli, mapapansin natin talaga na kung bakit ang ating bansa ay naghihirap. Dahil na nga po doon sa mga pangyayari na yung mga pinagpagura ng mga mamayang Pilipino, isipin na lang po natin mula po sa pinakamababang sa inaakala ng iba na mababang hanap buhay, pero nagbabayad ng tax. Isipin na lamang po natin, ginagamit nila sa pagbili ng kung ano-anong bagay na hindi naman pakikinabangan ng mamayang Pilipino. At doon po sa pagkurap nila doon sa DPWH na bilyon-bilyon piso isinuga lamang sa kasino. Napakahirap po ng mga kababayan. Kaya ang nangyari, kapag ka nagkaroon po ng tag-ulan, sa napapanood ko po sa television, sa mga balita, kaunting pag-ulan lang, malaki na ang pagbaha. At marami tayong mga mamayang Pilipino na namamatay, nagkakaroon ng sakit dahil sa ang dapat na kinikita o yung ibinibigay na pondo para doon sa flood control na gagamit, dapat nagamit sana ng tama para wala pong napipinsala ng mga kababayan natin. Ngayon, hindi lamang po sa mga pagbaha ang nakakalungkot. Kagaya nitong nakaraang linggo na nagkaroon ng 6.9 na lindol sa Cebu. Napanood naman natin sa mga balita, di po ba? Ang dami na pinsala. Nagkaroon ng landslide, may nadaganan ng malalaking bato. At isang babae ang nagligtas sa kanyang pamilya. Iniharang ang kanyang katawan para lang mabuhay ang kanyang pamilya. Iniligtas niya ang kanyang pamilya. Tapos, ang sumunod, ito namang lindol sa Davao na napakalakas. Kung di ako nagkakamali ay nasa 7.6 magnitude yata yon. Isipin na lang po natin mga kaibigan, kung ang tao sana
ay naging tapat sa kanyang mga paggawa sa pagkita ng salapi. Kagaya ng sa flood control, wala sigurong malulunod, walang masisira mga bahay. At sa mga nangyari naman sa Cebu at sa Davao na napakalakas na lindol, nakakalungkot po, nakakalungkot talaga. Isipin na lang, merong isang building ako nakita doon sa TV na doon sa itaas na mayroong crane. Nalaglag yata yung crane, hindi ko matiyak kasi malayo yung pagkakakuha. Pero kitang-kita na yung nasa itaas na yun ay bumagsak, ay mataas yung building. Nakakatiyak po ba tayo na wala nasaktan doon o napinsalang buhay? Alam niyo po na napag-isip-isip ko yung ganitong bagay na talagang may pagkakataon, nagigising ako ng hating gabi na yun ang pumapasok sa isipan. Ako, wala akong maitulong. Paano, nangangailangan din ng ako. Pero kapag kayo naisip ko yung mga nangyayari doon sa, lalo na po doon sa Cebu, talagang humihingi na ng tulong ang mga tao. May matuluyan lang, meron lang silang makain at mainom. Pero sa bandang huli, isipin na lang natin, ang tao ay tao na napakatigas ng ulo. Sabihin na natin na mapaggawa sila ng mga salita na walang katuturan, kasinungalingan, nagsasalita ng masama laban sa kanyang kapwa, gumagawa sila ng ikapipinsala ng kanilang kapwa, at gumagawa sila ng paraan para magkagulo o magkaroon ng tinatawag nating away. Pero hindi ba nila naiisip, lalo na po yung mga nasa mataas sa katungkulan na gumawa ng hindi mabuti sa kaba ng bayan, hindi ba nila naiisip na baka abutan sila ng kamatayan na andun sila sa paggawa ng masama? May nakasulat sa Biblia na araw ng paghuhukom. Itong nangyayari sa ating bansa, hindi lang sa ating bansa, maging sa ibang bansa na napapanood ko sa TV na nagkakaroon ng mga kalamidad. Gumagawa ang Diyos ng dahilan para magising ang tao, para magbago, gumawa ng mabuti. Tuloy pa rin ang kanilang kasamaan. Biruin niyo, baha pa lang ito, landslide, lindol, pero maririnig niyo na ang daing ng tao na, Lord, tama na, saklolo, humingi na sila ng awa. Yan pa lang. Paano kung yung tinatawag nating araw ng paghukom, yun ang dumating sa mundong ito? Hindi bali sana kung bagyo lang o tidal wave, lindol. Hindi bali sana kung ganun Nakasulat sa Biblia, uulan ng apoy. At ang masasama ay mamamatay sa kanyang kasalanan at parurusahan ng
habang siya'y nabubuhay. Kasama ng Panginoon ng masama na kung tawagin natin ay Diablo o si Satanas. Hindi ko sinasabi na ako ay magaling o ako ay matino. Tao din ako, nagkakasala ako. Pero dumarating sa akin ang pagkakataon na nag-iisip ako, lalo na kung ako nakakaramdam ng mga pagsubok sa buhay na ito. Sana, ang pinopoint ko dito, sana magbago na ang lahat ng masama. Yung nasa pamunuan na gumawa ng korap, wala akong sinasabi na mamatay ka o parusahan ka. Hindi. Ang sa akin po ay magbago po tayo. Ibalik natin yung dapat na ibalik para po magamit sa tamang paggawa ng flood control at may maitulong po tayo sa mga kababayan natin na nangangailangan na inaabot ng kagaya nito sa Cebu at saka sa Davao. Kung tutuusin po, mahirap bumangon sa ganong sitwasyon. Nakakabangon lamang yan. Siguro dadaan pa ng maraming araw o buwan o taon. Lalo na po yung mga kababayan natin na talagang mahirap na katulad ko. Pasalamat na lang po tayo dito sa aming kinalalagyan. Hindi nangyayari ang ganong katinding sakuna. Bagamat dito, nakakaramdam din ng lindol at nakakaranas din kami ng abo ng Taal Volcano nung ito ay sumabog. Pero hindi namin naranasan ang nararanasan ng iba na nalulubog sa baha, minamamatay at nalulunod ng matitinding lindol, kagaya ng ating mga nababalitaan. Sana lahat tayo, ako, magkaroon tayo ng magandang adhikain sa buhay nang maging maayos tayo sa ating kapwa. At sana wala nang gulo, wala nang away sa mga pamunuan ng bansa. Dahil ang pamunuan ng bansa o mga namiminuno, diyan po umaasa ang taong bayan para magkaroon tayo ng kapayapaan. Hindi ko po kayo sinisisi o pinagagalitan. Ang sa akin lamang po, nailalabas ko lang po yung nararamdaman ko. Dahil isipin na lang, may babalik pa ba natin ang mga buhay na napinsala? Yung kabuhayan, maaring bumangon, maaring may pagpatuloy. Pero ang buhay ng tao ay isa lang. Hindi na po ito maulit. Pagka namatay ang tao, tapos na. Paano naman ang nabubuhay at nakakaranas ng matinding kahirapan? Kung pagmamasdan po natin ang ating paligid, kung pagmamasdan po natin yan, napakatahimik kapag ka ang kuha ay nasa mataas. At makikita po natin ang paligid. Para bagang napakasarap talagang mabuhay sa mundong ito. Payapa kung titingnan. Pero sa likod nito, napakatindi ang mga pagsubok sa buhay. Ipakikita ko po sa inyo yung
sinasabi kong kapaligiran na makikita po natin na ganda, mga puno, mga halaman, mga ibon sa impapawid na masayang nagliliparan. Ang mga bundok na para bagang walang problema. Pero sa kabila nito, andito ang matinding problema na nararanasan ng tao. Ipakikita ko po sa inyo ang kapaligiran natin. Yan po ang ating kapaligiran. Tahimik. Kung mayroon mang konting ingay na maririnig, ay dahil doon sa mga nagtatrabaho na para huwag silang masyado mapagod sa kanilang hanap buhay, ay naglilibang sila sa pamamagitan ng musika. At ito po yung bundok ng Makiling. Ayan. Kung pagmamasdan natin, talagang tahimik. At doon sa panig naman ng mga nagsisipagtrabaho, at sarap ng pakiramdam na sila nagkakaisa. Na tila ba walang problema. Ito po ay bahagi pa lang ng ibaba. At pakikita ko po sa inyo iba pa rin dapat. Standing tall against the sky, echoes whisper, eagles fly. Ancient stones and wind so free, calling out to you and me. Oh, the climb is steep, the path is long, but your heart will lead you strong. Route this life together, the light with you for the time. When the climb is steep, the path is long, but your heart will lead you strong. Mountains high, touch the light, but your heart leads you strong. Mountains high, touch the light, reaching out. Sana ganun din kaganda ang pagsasamahan ng mga tao. Lalo na po
ng mga namiminuno po sa ating bansa. At patuloy pa rin po kami na umaasa na sila po ay magkakasundo-sundo para matugunan nila ang mga pagtulong sa mga taong bayan na nagigipit, lalo na po yung nasasalanta ng kalamidad. Maraming salamat po sa inyo. Sana maunawaan ninyo kung bakit ko ginawa ang video na ito. Dahil sa meron tayong hinaharap na mas malaking problema, yung tinatawag natin na Judgment Day, na ito walang makakapigil dahil ang Panginoon Diyos ang nagtakda nito para dun sa gawa ng mga taong masasama.